Isang magandang umaga mga ninang. Diyan sa Pilipinas, Luzon, Visayas, Mindanao, sana nasa mabuti kayong kalagayan. Dito sa UAE, lalong-lalo na dito sa Dubai, sa Abu Dhabi, saan mang sulok ng UAE kayo, sana'y nasa mabuti tayong kalagayan. Mga mimang, ikukwento ko lang sa inyo kung ano ang nangyari kahapon. Ito na naman mga mimang, inatake na naman tayo ng Iran sa pangatlong pagkakataon. Mga mimang, inatake na naman ng Iran ang airport natin, Airport Terminal 3. Kaya ang nangyari is kahapon ng around 3:40 to 3:45 AM ng madaling araw mga mimang, inatake ng Iran ang airport ng Dubai. Pinasabog, tinamaan ng dipo yung imbak ng gasolina ng airport. Tinamaan mga mimang. Takot na takot ako mimang dahil ako ay isang residente ng Al Rashidiyah. Ang Al Rashidiyah ay napakalapit lang dito sa airport Dubai. Kaya kitang-kita namin ang pagputok at magkakasunod na pagsabog, sobrang lakas. Ang bahay namin mga mimang lahat, parang nilindol kami mga mimang. Hindi ako nakatulog magdamag. Sobrang lakas ng pagsabog mga mimang, kulang na lang bumaligtad ang bahay namin mga mimang dito sa Al Rashidiyah. Nginig ako sa takot. Hindi siguro naalalayan ng mga civil defense ang drone na pinasabog ng Iran dito sa ating sa UAE, dito sa ating lugar sa Dubai. Kaya dahil magkakasunod ito kabayan, meron sa Abu Dhabi pinasabog din, meron din sa Omal Queen. Sa Omal Queen, ito yung paglagpas mo ng Ajman. Magkakasabay ito mga mimang, kaya hindi nila ina-expect na itong airport natin ay tatargetin ulit nila dahil ito ay pangatlong pagkakataon. Ngayon mga mimang, walong dipo, walong istakan ng gasolina ng airport ang sumabog. Pero hindi naman siya talagang sabay-sabay na sumabog mga mimang. Siguro malamang tinamaan is dalawa, and then pagkatapos sa sobrang init nadamay yung dalawa, damay-damay na siguro yun mga mimang. Kaya sobrang kapal ng apoy, sobrang kapal ng usok na lumalabas, lumalagablab. Grabe mga mimang, kung kayo lang ang nasa kalagayan namin dito sa residential namin sa Al Rashidiyah, baka hindi na ninyo alam kung saan kayo pupunta. Naghahalong takot, naghahalong tension, naghahalong nervyos ang naramdaman ko. Magdamag hanggang ngayon na mga mimang, wala akong tulog dahil ang huling hirit ng kanilang pagsabog mga mimang, siguro yung huling-huling debo, huling-huling istakan ng gasolina is nadamay pa, kaya isang malaking pagsabog pa rin ang narinig namin mga mimang. Magdamag hanggang umaga, hanggang pag-alis ko ng alas 12 mga mimang. Maraming mga wangwang, maraming mga civil defense na umiikot-ikot mga mimang. Paikot-ikot sila, tinitingnan nila kung ano ang mangyayari, baka umabot ang pagsabog dito sa papuntang Rashidiyah. Kasi mga mimang, napakalapit lang Airport Dubai dito sa amin. Metro station, and then after ng metro station, Bensugat na. And then pagkatapos ng Bensugat, malapit na rin tirahan namin dito mga mimang. Kaya napakalapit mga mimang sa amin. Sobra. Na-experience ko sa nangyari kahapon mga mimang, kasi isa akong residential ng Al Rashidiyah. Kaya
Sobra, mga mimang ang naramdaman ko hanggang ngayon hindi pa ako natutulog. Ramdam na ramdam ko pa rin hanggang ngayon ang pagsabog. Grabe, dinig na dinig hanggang sa halos lahat ng mga tao kabayan nagising sa sobrang lakas. Tatlong magkakasunod na putok. Siguro malamang yun ay galing sa iba pang mga dipo, istakan ng mga gasolina. Wala na naman tayong flight sa ngayon dahil isinara na naman nila ang airport. Tapos ang metro station namin dito sa Al Rashadiyah hanggang GG ko nakahinto. Ipinagbawal muna nila na sumakay ng metro station mula sa Al Rashadiyah hanggang GG ko. So kaya kabayan, ang ginawa namin kaninang tanghali, sumakay kami ng bus 44 and then bumaba kami ng Raffles Inn malapit dito sa Wapi Mall. For the first time in history, naglakbay kami hanggang dito sa Wapi Mall ng halos 1 oras na sakay ng bus. Itong kauna-unahang ginawa namin. Dahil hindi kami pwedeng mag-metro. Dahil gawa nga ng ipinagbawal nila na sumakay ng metro station mula sa Rashadiyah hanggang dito sa GG ko. So, ang ginawa namin is nagtiis kami, sumakay kami dahil sa inabot kami ng 1 oras, paikot-ikot kung saan-saan umikot ang bus na sinasakyan namin. Kaya wala kaming choice kundi magtiis, magtimpi, alisin ang nerbiyos, mag-relax habang nakasakay kami ng bus, mag-isip kung ano ang mga dapat naming isipin. So hanggang dito na lang mga kabayan. Keep safe everyone. Just relax. Huwag tayo magpadala sa emotion natin, sa tension, sa kaba, sa nervyos. Just pray lang tayo na sana maayos na ang sitwasyon natin ngayon. Kaya hanggang dito na lang, mga mimang. Bye! Bye-bye!